In the book of Genesis, chapter 1, verse 1, in the beginning, God created heaven and earth. Thank you, Genesis. Let us all pray. Heavenly Father, I thank you, O God, for Thy word. Itago mo po muli ako sa likuran ng iyong krus. Mahayag lamang ang mabuting balita na nagmumula sa iyo. Lord, there are times of distress, there are times of famine, there are times of wars and rumors of wars that we have in our mind. But then again, Lord, there is beauty in your word because you have a promise, hope in our future, to give us hope in the future that we always cling on it. Panginoon, sa oras na ito, lahat ng mga ninakaw ng devil, inuutosan naming ibalik ito 100-folds to your children. And tonight, O Lord, once again, cover me tightly with your most precious blood. Let the wings of the Holy Ghost overshadow me, and whatever things that comes out of my mouth, make it only, O God, from your kingdom. Let thy kingdom come, let thy will be done here on earth as it is in heaven. Sa mga wala po rito, Panginoon, na aming kasama, dinadalangin ko ang immediate recovery ng may mga sakit in Jesus' name. Sa physical, financial, spiritual, emotional, and even, oh Lord, yung mental health ng bawat isa na kung bakit hindi nakakaparito ay dahil marami silang inaalala. Panginoon, I rebuke all these things in the mighty name of Jesus. And I pray, O Lord, this coming Sunday, they will be here again with another person, O Lord, another soul to bring glory and praising the name of Jesus. Lord, maraming salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. Bago ka umupo, sabihin mo, magdadala ko ng isang kaluluwa sa Sunday. Be excited. Amen. Lahat ng excited, pumalakpak ng malakas. Hindi ka nangako sa katabi mo, nangako ka kay Lord. Amen? Amen? Gawin natin ang pinangako natin. Ano? For the abundance of your heart, your mouth speak. Tinulungan ko lang kayo kasi ayaw nyo magsalita. Hallelujah. So, masaya ba kayo for midweek natin? Dapat lang kasi yung mga huling araw natin ay pinaiyak kayo ng Lord about repentance. Di ba? Return to God. Iyan yung title natin. So, if we are going to look back of our title in Joel chapter 2, makikita natin doon sa verse 1 hanggang verse 11, ano? Yan ay yung nagbabala ang Lord through the prophet Joel na merong mangyayaring devastation or mga kalungkutan sa buhay ng tao. Ano 'yon? Yung locust. Sa verse 1 sabi rito, blow the trumpet in Zion. Yang pong pagboblow ng trumpet, it's a sign, warning na merong gagawin ang Panginoon. May war. Kaya pag nag-blow ng trumpet, meaning there is a war. At ang last trumpet na blow, no? The last trump. Sabihin mo, the last trump is delikado. Amen? Wala nang second trump. Kasi last trump yun eh. So, yung huling trompeta, it is also in Revelation, no? Na yung last trump is something that we need to think about. It's not just a name.
Kasi lahat ng pangalan sa Bible may kahulugan. Amen. Kaya yung pangalan ni Genesis, una yan sa Bible. In the beginning, God. Amen. So, in the beginning, God, tayo ay mga nasa last days because in Joel chapter 2 verse 28, nakalagay dyan, and I will pour out my spirit in all flesh. Hindi na namimili ang Diyos ng mga propeta, ng mga pastor, ng mga bishop, para yung kanyang espiritu ay manatili doon. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko ang espiritu ng Diyos sa iyo. Tingnan mo sa mata. Amen? Once again, sabihin mo sa ako rin, kitang-kita sa mata. Kasi your eyes is the window of your soul. Amen? Kaya kapag ikaw umiiyak, kitang-kita sa mata na may pinagdadaanan ang iyong kaluluwa. Amen? Nalulungkot. Naghahanap ng boyfriend. Hindi. Naghahanap ng karelasyon. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya in Matthew chapter 4, balikan natin, no? The first message of Jesus Christ in verse 17, Matthew chapter 4 verse 17. Sige nga, pakibasa nyo. Matthew 4:17. Want to go? From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Yan agad ang binigay ng ating Panginoon na mensahe after ng 40 days and 40 nights na nagpasting siya. Ano? Sa land of Zebulun, a land of Naphtali, the way by the sea, in verse 13, beyond the Jordan Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light, and on those who sit in the region and shadow of death, a light has dawned. Nagkaroon ng pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, kung nagkaroon tayo ng 2020 pagbagsak ng economy, sabihin mo, hindi ka naapektuhan dyan. Kasi ang apektado mga negosyante, sabihin mo, hindi ka naman nagnegosyo eh. Actually, yung mga hindi negosyante, natutong magnegosyo. Amen. Marami ang mga hindi negosyante, tinuruan ng Diyos magnegosyo. Because of the devastating na nangyari 2020, nagkaroon tayo ng COVID-19. The devil tried to put us down. Yan po yung katulad nitong panahon ni Joel, no, ni Prophet Joel, may locust. Ang locust, hindi yung loko-loko, ha? Hindi. Ang locust, siya ay yung sumisira ng mga pananim. Sino rito mga Ilocano? Amen. Ba't ayaw niyong tumasang kamay? So, hindi kayo kuripot. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako kuripot. Sila lang yon. Amen? Binago na ng Panginoon. Bakit napunta ko roon? Kasi ang locust, ayan yung, ano sa Tagalog yon? Ha? Balang. Ano sa Ilocano? Balong. Tama ba? Ano sa Ilocano? Balang? Yung tipaklong sa Tagalog? Kaya nga, tipaklong sa Tagalog. Sa Ilocano, ano yung balang? Ha? Whatever, kapag nakita niyan sa bukid, peste yan.
Amen? Kaya yung mga Kapampangan, Ilocano, yung somewhere there, dahil nga kapag merong mga locust, no, kinakain yung mga pananim, ang ginagawa nila, yung mga locust na ang kinakain nila, makaganti man lang. Pero hindi yon. Ang totoo niyan, nakakain naman yan. Walang lasin yan kasi ang pagkain niyan, yung mga pagkain na tinatanim ng tao. Mga palay, mais. Kapag may locust, talagang yung pananim nade-devastate. Yan ay hindi naman gawa ng kundi ang Lord ginagawa yan para tayo ay turuan din. Amen? Itong famine na nangyari, itong 2020 na COVID, no? Tinuruan tayo ng marami ng Diyos. Amen. Tinuruan tayo na mag-repent, tinuruan tayo na magbalik loob sa Kanya. At sa pagbabalik loob na yan, tingnan natin ang verse 25 ng binasa natin. In Joel chapter 2 verse 25. Sige nga, basahin nyo. That the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Amen. And verse 26. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Amen. So in verse 25, the year 2025, sa akin ng Lord, no? I will make up for the years that the arbet locust consume your crops. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng nawala ng 2020 hanggang 2024, may pangako ang Lord sa akin. Anong pangako niya? Sabi niya rito, I will make up for the years that the arbet locust consume your crops. Yung mga ninakaw ng devil sa inyo, the Lord has promised to bring it back. 2025, it is your year. Sige, sabihin mo sa katabi mo, it is my year. Wala nang magnanaka, wala nang locust. And sabi pa rito, no, the yelek locust, the hazel locust. So whatever locust ang nagbigay sa atin ng problema in the year 2020 to 2024, lahat yan pinatay na ng Lord. Amen? A spiritual battle for us, actually, itong 2025, if you will going to believe and you have repented to the Lord in the first, second month natin, January, February, kaya itong March natin, sabi na sa akin ng Lord, tell them to return. Mag-repent tayo. And when you repented, the year 2025 will be shining light for you to begin again. Amen? Hindi na yung nakikita nating wars, rumors of wars, famine, pestilence. Hindi ka diyan nakatingin. Nakatingin ka sa brighter future ng Lord, yung promise niya. Verse 25, again, pakibasa nyo. 26, want to go? Verse 26. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame.
Kaya kayo kapag kayo nag-pray and fast ngayon, kasama natin sa 40 days journey, no? Sabihin mo, after this prayer and fasting, may feasting. Ano yon? Plenty. Sabi niya, you shall eat in plenty. Sino dito excited after ng 40 days fasting, may feasting? Bumalakpak nga ng malakas. Kaya wag niyong tipirin yung sarili niyo na magbibigay kayo ng 1 meal. Amen? Sinabi ba yan ni Pastor Eric? Na yung pag-sacrifice natin ng 1 meal, no? Ibigay niyo sa Lord. Be faithful. Kasi gumagastos nga kayo ng 50 a meal, no? 1 meal. Yung hiningi lang ng Lord by grace, 5 lang. And then after that, gagamitin natin yan sa feasting. Sino makikinabang? Sabi mo sa katabi mo, lahat ng binibigay ko sa church, ako makikinabang. Paano? Yung tithes and offering nyo, dito na pupunta sa magandang building na meron kayong aircon. Amen? At lahat ng pinagkakaloob nyo, lahat ng prayer nyo, pinagpe-pray para sa inyo. Kaya lahat ng binibigay nyo, para sa iyo yan. Wala dyan ang Diyos. Hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya, katapatan. Amen? Kaya kumakanta ka, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Totoong tapat siya. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba tapat? Tatapatan ka ng Lord. Amen. Kaya you cannot outgive God. You cannot outgive God. Subok ko na yan for how many years? More than 20 years. 30 years na ako nag-abroad. So, more than 20 years. Kasi kalahati naman ng taon, hindi lahat sa Diyos eh. Yung 15 years ko sa mundo eh. So, 15. Palagay na natin 20 na. O 30 na. 20 years lang. So, remember, you cannot outgive God. No? Nagbigay ako ng 1,000, binibigyan niya ako. Magkano? 10,000. So, nung nag-increase, binigyan ko siya ng 15,000. Ginawa niya naman 1,500, ginawa niya naman 15,000 ang sahod ko. So sabi ko, hindi pa pwede ito na malaki ang nakukuha ko. No? Nagbigay ako ng 2,000 sa kanya, ginawa niyang 20,000. Nagbigay ako ng 2,500, binigay niya ako ng 25,000. Sabihin mo sa katabi mo, you cannot outgive God. Just be faithful. Kasi totoo ang Diyos sa kanyang salita. Yung devour sa Malakay 3, I will going to, tingin nga natin, Malakay 3. Pag hindi yung mga peste sa buhay mo, yung mga locust sa buhay mo, tatanggalin ng Lord. No? Tingnan nga natin, bakit ba binigyan ako sa ganito ni Lord? Sabihin mo sa katabi mo, repent. Sa 10, sinabi niya, test me on this. Pero sa verse 11, basahin nyo nga, Malakay 3:11. Will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Therefore, there is a devourer kapag hindi mo sinusunod ang Lord. Kaya nga tinest ka dyan sa 10. No?
Ang sakit na sa tenga sa akin ito dahil every time na merong mag-exhort ng tithes and offering, bala kay 10. Ano sabi rito? Bring the entire tithes into the storehouse so that there may be food in my temple. Sino bibigyan ng food sa temple? Sabihin mo, ako yun. Because my body is the temple of the Holy Spirit. Kaya hindi ka magkakasakit ng flu, hindi ka mawawalan every iisipin mo, tanghalian pa lang, hapunan na ang nasa utak mo. No? Hindi ka mawawalan. Kaya yung sinabi sa atin ng Bible, no? In verse 25 ng Joel 2, you will eat plenty. Amen? Itong after ng 40 days prayer and fasting natin, madodoble. Hindi ang katawan mo. Madodoble ang sahod mo. You will have increase of salary. Madodoble ang, hindi mo alam, hindi naman ang company mo magbibigay niyan eh. Kapag wala ka nang inaalala sa Pilipinas, doble na sahod mo. Amen. Kapag wala kang binibigyan ng yung mga, say for example, may anak ka, pinagtapos mo, sila na ngayon ang magbibigay pa sa iyo. Magkano sahod mo? Doble na. Triple pa. Di ba? So, look at the bright future, hindi ka tumitingin ngayon sa kalagayan mo. Amen? Kasi yung kalagayan nito, yung may devastated na locust na yan, nangyari na yan. Hindi yan ang dapat tingnan ng tao. Ang tingnan yung salita ng Diyos na may pangako. Amen. Amen. Pero bago yan, sabi nga sa Joel na binasa natin, in Joel chapter 2, bago yung pangako, may gagawin ka. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin tayo. Ano yung verse 12? Okay. Read the verse 12. Joel chapter 2. 1 to go. Now, therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Yan, ganyan tayo sinabihan ng Lord. Seryosohin mo ang pagrepent. Amen? Sabi niyan, turn to me with all your heart. Hindi sa mind. Kasi nagre-repent ka sa mind, Lord, patawarin mo ako. Mamaya, di pinatawad ka na, binigyan na ng Lord yung mga mo. Andiyan ka na naman, hindi ka na naman susunod. Hindi mo na naman susundin ang kanyang pinag-uutos. Babalik ka na naman sa square one. Amen? Lord, patawarin mo na naman ako. Hindi. Pag humingi ka ng tawad sa isang bagay, sabihin mo sa Lord, hindi mo na uulitin. Amen? Iba naman. Yung hindi mo pa alam. Wag ganon. Kapag humingi tayo ng tawad sa Lord, lahat ng mga salita niya, sundin natin. Kasi para sa iyo yun. Para rin sa akin yun. Para straight path ang daanan natin. Because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. He is the light unto our feet, lamp unto our path. Baliktarin niyo na lang kung baliktad yung sinabi ko. Kaya sabi ng Lord, therefore, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and mourning. Kaya itong bansa na to, Middle East, pinagpala ng Lord kahit na magulo. Kahit may mga gera yan, mga they are blessed. Kasi pangako ng Lord, i-bless sila. Amen? At yan din ang pangako kahit na sino nakatira dito sa bansa ng Middle East,
dahil nangako siya kay Abraham, lahat ng pangako niya sa anak ni Abraham, pagpapalain. At nakarating yan sa mga Gentiles nung dumating si Jesus Christ. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pagpapalain din. No? Tung blow the trumpet in Zion, it's announce a holy fast, proclaim a sacred assembly. Ito yung ginagawa natin na month of March. Bakit? Kasi ito yung sinabi ng Lord. No? Actually, kung hindi mo lalagpasan ang mga Pariseo sa Juices, hindi ka maka-enter sa kingdom of God. Ha? Paano yun, Pastor? Kailangan lagpasan mo ang pananampalataya nila. Amen? Sabi ko, napakahirap yata, Lord. Ang mga rito, nananampalataya rito, 5 beses kung manalangin. Pagkatapos pag-fasting sila, total, walang tubig yung mga totoong nananampalataya. Naranasan ko po yan, 1990, doon sa Saudi Arabia. Abay, talagang napakahirap pag first time ka. Yung mata mo, yung magko-cross eye na, gutom ka na. Naka-duty ka, hindi pwede dahil katabi mo, Arabo. So, hindi ka pwede talagang kumain dahil may katabi kang Punta ka na lang sa yun? Yung pantry. Pag nagpunta naman ako sa pantry, nandun naman yung mga Bangladesh o Sri Lanka. Mga Muslim, fasting din. Kahit tubig, napakahirap. Toilet na lang, baho na. Wala ka talagang tataguan. No? Gusto niyo ba nagtatago kayo? Pag nagpa-fasting ang mga tao. Mas maganda, sabayan mo sila. Kaya yung ginawa natin, inunahan pa natin sila. Amen? Palakpakan niyo mga Panginoon. Lahat ng mga nagpa-fasting. Para pagdating ng fasting katulad ngayon, sanay na yung bituka mo. Amen? Amen? At nasunod mo pa rin ang sinabi ng Lord na kung hindi mo lalagpasan ang pananampalataya ng mga taong ito, hindi ka maka-enter ng kingdom of God. Ano yun? Kailangan na yung kung paano sila mag-pray 5 times, kayo, ilang times kayo nagpe-pray? Ha? Sa umaga, pagkagising, prayer. Amen? Mag-almusal, mag-pray para sa pagkain. Magmimerienda ka, mag-pray ka. Kasi magmimerienda ka. So, manananghalian ka, magpe-pray ka na naman. Amen? Magmimerienda ka na naman as a Filipino culture, 5 na. Pagkatapos maghahapunan ka, magpe-pray ka na naman, 6 na. Bago ka matulog, magpe-pray ka na naman. Nagising ka ng madaling araw, nagutom ka, magpe-pray ka na naman. So, nalagpasan mo na ang pananampalataya nila. Dahil ang Filipino, the culture is eat to pray, eat to pray ba? Hindi. Live to eat, hindi eat to live. Nabubuhay tayo para kumain. Hindi tayo kakain para mabuhay. No, cut it out. Kasi more than 5 times tayo kumain, no? Tapos magtataka ka, bakit ganyan ang itsura mo ngayon? Hallelujah. So, remember, no? Sabi rito, gather the people, no? Sanctify an assembly, gather in prayer and fasting. Sabi sa Joel chapter 16. Kaya tayo nagpe-pray and fast, hindi para lamang tayo sumeksi or mangayayat or magutom. Ang may purpose.
ang purpose natin, ibalik ng devil yung pangako ng Lord sa atin. Amen? Kasi ninakaw niya eh. John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Lahat ng ninakaw ng devil 2020 to 2024, pagpe-pray natin, ibabalik niya yan. Wala siyang magagawa kasi sabi ni Jesus Christ, it is finished. Pinagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat ng kahirapan mo, lahat ng sumpa mo, it was already crucified on that cross. He was died. The last enemy, the Bible said that Jesus won is what? The death. The spirit of death. Because He appeared after 3 days, the resurrected body of our Lord Jesus Christ. Kaya kung tayo mananampalataya sa Diyos, panampalatayaan natin yung resurrected body. Hindi iya ang physical body mo. Amen? Mas importante sa Diyos ngayon, nung naborn again ka, yung kaluluwa mo na nag-e-enjoy sa pagkain na binibigay ng Lord araw-araw. Anong sabi ng Lord? Ganito kayo manalangin. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. Ano yung daily bread na yun? It is the food that your soul needed. Kapag busog ang soul mo, ang body mo masaya, busog na rin. Kaya kahit anong fasting ang gawin mo, palaki ka ng palaki. Ano yung ibig sabihin noon? Palusog ka ng palusog because of your spiritual body. Amen? Kaya nga si Jesus, nung magtaka yung mga kanyang mga disciple, wala naman tayong food. Ano kaya gagawin natin? Bumalik sila from town. Ano kinain ng ating Panginoon? Kaya sabi ni Jesus Christ, my food is to do the will of the one who sent me and to finish it. Kahit mamatay ang katawan lupa niya, ang importante sa kanya, ang Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ginagawa niya hanggang matapos ito. Kaya naman sa cross, sinabi niya, it is finished. So itong pangako niya kay Joel, sa Joel chapter 25, sinabi niya rito, I will make up for the years that the arbet locust consumed your crops, the yelek locust, the hazel locust, and the gasam locust. So iba-ibang klase ng locust na nag-devastate sa buhay mo. Sabi ron, my great army that I sent against you, you will have plenty to eat. Yan na ang pangako niya, and your hunger will be fully satisfied. Kaya when Jesus Christ appeared to the well, with the woman in the well, sinabi niya, woman, painumin mo nga ako ng tubig na yan. Bigyan mo nga ako ng tubig. Nauuhaw ako. Sabi ng woman, you are a Jew, I am a Samaritan. Huwag kang magpapansin. Hindi kita kalahi. Sabi ng woman, sabi ni Jesus, woman, kung alam mo lang kung anong dala kong tubig, ikaw ang hihingi sa akin para hindi ka napabalik-balik dito sa well na ito. Sabi ng woman, mas matanda ka pa ba kay Jacob? Tatay namin yun. Yun yung father namin na Kasi sabi ni Jesus Christ, bibigyan siya ng meron ka bang bucket na pwede malalim itong tubig na to, itong balon na to. Yung palaka nga pag nahulog, hindi na makaahon. So, ang katotohanan doon, sabi ni Jesus Christ, woman, kapag ininom mo yung tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw kailanman. Living water. Sabi ng woman, bigyan mo ko niyan. Saan manggagaling yan?
Sinabi ni Jesus Christ kung anong nakaraan niya, kung ano yung present niya, at kung ano magiging future. Sabi niya, I am the Messiah. No? Sinabi doon sa woman, sige, umuwi ka muna, tawagin mo yung asawa mo at bumalik ka rito. Wala akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ka. Kasi yung kasama mo, hindi mo asawa. Meron kang 5 asawa. Yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. And the woman feel guilty on what she did. Kasi hindi niya nga asawa yung kasama niya eh. So sabi niya, lahat nagko-condemn sa akin. Pati ba naman ikaw? Sino ka ba? Kilala mo ba ako? Hindi siya kilala ni Jesus pero kilalang kilala kung ano ang nakaraan niya, kung ano ang present niya, at kung ano magiging future niya. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa kanya, woman, meron akong dalang tubig, paiinom ko sa iyo. Hindi ka na mauuhaw kailanman. And then, that woman is become the first evangelist in the town doon sa pinuntahan ni Jesus. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli lahat. Kahit nakakasampu ka na, grabe naman, 5 lang naman yung nasa Bible, pastor. Hindi, walang problema kapag pinagsisihan mo lahat ng kasalanan mo. Amen? The future is still bright for you. You will have plenty to eat and your hunger will be fully satisfied. You will praise the name of the Lord your God who has acted wondrously in your behalf. Sa verse 26. And praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put in shame. Kaya kahit na ano ang nakaraan mo, when Jesus Christ gave you the future, wala nang shame. Amen? Kasi hindi naman yung katawan na yan ang pananatiliin mo. Ang mananatiling buhay, walang iba, kundi ang kaluluwa, ang soul, na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Yan ang bubusukin ng Lord. Kaya sabi niya rito sa verse 25, I will make up for the years. No? And in verse 26, you will have plenty to eat. Marami kang salita, ipapakain sa iyo ng Lord araw-araw for you to be sure of your future. Amen? Kasi kung ang focus ng future mo, no, lalaki katawan ko, kaya physical to. Inom ka ng vitamins, kain ka rito, kain ka roon. Hindi yan ang future mo. Kasi from dust we are, until dust we will return. Wala lang akong dust ngayon. Lalagyan ko sana kayo ng ganun. Hindi yun. Amen? Yun, paalala doon sa mga tao na wala namang pagsisising ginagawa. I'm sorry to tell. Kasi kapag after that ritual, nandun na naman sila sa dating ginagawa. If you want to repent, repent it with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That is how God teach us how to love Him. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And to love others as yourself.
Because if you don't feel the love from God, you cannot give it to anyone. Mamamalimos ka ng pag-ibig. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Pengi naman ang pag-ibig mo. Konti lang. No. If you have fully loved the Lord your God, then you can give love to your neighbors. Amen? Uunawain mo yan kasi inunawa ka ng Diyos. Kung gaano ka karumi, nilinis ka ng Diyos, therefore, kaya mo ring maglinis sa ibang tao. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko rin. Kaya sa Sunday, may kasama na ako. Amen. Promise ha? Promise kay Lord. Amen? Pupunuin natin itong bulwagan niya. Di baling nakatayo na kayo. Paupuin niyo mga bisita. Amen? Amen? So, I do remember, no? Kapag ginagawa natin ang mga salita ng Diyos, ang Diyos ang kikilos. Sabi niya, if you lift my name on high, I will draw all men unto me. Walang glory sa atin. Only to the living God. Amen? Sige, tayong lahat ay tumayo na. In verse 27, you will be convinced that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God. There is no other. My people will never again be put to shame. Praise be to God. Because the Spirit of God is upon us.